Alamin natin ang report mula kay Aris number 14. Let Narciso mula sa Malacanang. Let please come in. Lakay, muling kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking ambag ng Asian Development Bank sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa pagbisita sa Malacanang ng bagong presidente nito na si Masato Kanda, nagpasalamat ang Pangulo sa patuloy na suporta ng ADB sa tinawag nitong pinakamahalagang partner ng bansa. Binanggit ni PBBM na panahon pa lamang ng administrasyon ng kanyang ama ay nakaalalay na sa Pilipinas ang ADB. Ila naman sa mga proyektong pinondohan ng ADB sa kasalukuyang administrasyon ay ang Bataan Cavite Interlink Bridge Project, ang Davao Public Transport Modernization Project, Climate Change Action Program at ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program. Samantala ngayong umaga, Lakay, ay haharap kay Pangulong Marcos ang mga bagong kinatawan ng Sweden at Egypt sa Pilipinas. Magpupresenta ng credentials sina Ambassadors Anna Ferry at Nabil Zaki. At mamayang hapon, matutuloy na ang pagbubukas ng Fort Santiago River Walk o ang Phase 3 ng Pasig River Bigyang Buhay Muli Project na dapat sana ay noong nakaraang linggo pero ipinagpaliban dahil sa masamang panahon. Dadaluhan niya ng Pangulo mamaya sa Intramuros, Maynila. Walk in the park, walk in the seaside. Anong oras yan, Miss Let? Riverside, Lakay. Riverside, ayan. Alas 5:30 pa yan mamayang hapon. Mamayang hapon, ayan. May pa-snack ba dyan mamaya? Ano ba mga attraction diyan na bukod sa magandang tanawin na maalala natin si Crisostomo Ibarra, ayan, sina Crispin. Crispin. May mga kainan pala diyan, Lakay. So, walang problema kung mamamasyal kayo at gutumin. Ayan, okay, maganda, ha? Ayan, pero matindi yung order ng Pangulong Marcos kahapon, ha? Tugisin ang mga kidnappers. Nagbigay ba ng deadline? Abay, dapat kumilis ang ating anti-kidnapping group. Oo, ayun. Walang deadline na ibinigay, Lakay, ang DILG. Pero sabi nga ni Secretary Rebulla, yun mismo yung utos ng presidente kung sinasabi pala na kilala na itong grupo, habulin na yung mga yan, pulihin na yan. Alam mo ito rin ang kahinaan ng Philippine National Police. 40 cases na pala ang kidnapping kaysa Chinese man involved dyan o hindi. Ba't hindi inaksyonan? Ba't walang yata mga nahuli mga kidnappers? Kundi pa maging controversial itong estudyante ng British School na pinutulan ng daliri, hindi pa ito makarating magbibigyan ng order ang presidente. Hindi naman, Lakay. Actually, yung binabanggit kahapon ng anti-kidnapping group ay 8 yung kaso ngayong taon at yung 5 dyan ay naresolba na. Walang mga binayarang ransom yan, Lakay. So parang ganito din daw yung nangyari na nung nasukol na ay iniwanan yung mga bihag. Ganon din. Yung report ni General Gina Fajardo since January last year hanggang this month ay 40 cases ang naitala nilang kidnapping cases. Yun lang yung mga naitala pero may mga na-resolve naman sila. At ang sabi rin nga ng AKG ay may mga nahuli na doon sa sinasabing kasi di ba, Lakay, mga Chinese na may mga kasama din mga Pilipino, may nahuli na sa mga yan pero syempre mayroon pa rin mga nakatakas at patuloy nilang tinutugis. Ganon? Tapos mga bodyguards mga taga-Special Action Force. Anyway, ayun, Lakay. Ayun lang. Siguro dapat Gerald Marbil, ha? Abay, magsample, Secretary John Vic, ha? Abay, hindi pwede yung may na-resolve ba, kailangan magpakita rin ng gilas para matakot ang mga kidnappers. The order is dead or alive. Dong, chill lang. Sinabi naman nila na hindi pa tapos itong kasong ito kahit napalaya yung biktima ay patuloy pa rin yung magiging operasyon ng PNP, Lakay. Ayan, sige, abangan natin yan kung gaano kabilis kumilos ang ating kapulisan. Maraming salamat, Miss Let. Magandang umaga, balik sa iyo, Lakay. Damdamin